Ninakaw nila ang aking pawis, dugo, at ang kaisa-isang anak sa aking sinapupunan. Habang nagpapakahirap ako, nagpapakasarap ang asawa ko sa kama ng mismong paborito kong kapatid-kapatiran. Basurang taga-probinsya, gatasan lang natin yan, ang malutong na halakhak ng aking biyenan. Pwes, lulunukin nila ang lasong itinanim nila, walang matitirang yaman. Ako si Zela, at wawasakin ko sila. Handa na ba silang masunog sa impyernong ginawa nila? Baog na nga, amoy lupa pa rin ang babaeng iyan, kahit paliguan mo pa ng pinakamamahaling pabango sa Makati. Isang malaking pagkakamali na pinakasalan mo ang basurang taga-probinsya na yon, Evandro. Ang malutong at puno ng pandidiring tinig ni Doña Escolastica ay nagmula sa maliit na screen ng cellphone. Konting tiis na lang, Mama. Kapag nakuha ko na ang buong kontrol ng Montiveros Agricorp, ipaparehab ko na ang baliw na yan. Gagamitin natin ang record niya sa ospital nung nakunan siya para palabasing tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Ang kasunod na boses ay pag-aari ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Make it fast, Evandro. Ayoko na siyang tawaging ate. Nakakasuka ang magpanggap na mabait sa isang hamak na magsasaka. Ang malambing ngunit nakakalasong tinig na yon ay kay Esmeralda, ang paboritong ampon ng kanyang biyenan na itinuring niyang tunay na kapatid. Nanginig ang mga daliri ni Zelmaris. Unti-unting dumulas mula sa kanyang hawak ang kahoy na sandok at tuluyang bumagsak sa makintab na sahig ng kusina. Wala siyang naramdamang gulat, tanging isang napakalamig na pamamanhid na tila gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Sa kabilang kamay niya ay ang cellphone na nakakonekta sa nakatagong kamera ng kanilang library. Malinaw niyang nakikita ang asawang si Evandro na masuyong nakayakap sa baywang ni Esmeralda habang nakaupo ang dalaga sa mismong hita nito. Nasa gitna siya ng pagluluto ng kare-kare, ang paboritong ulam ng kanyang asawa para sa kanilang anibersaryo. Ang kanyang mga kamay, na hanggang ngayon ay may mga peklat pa rin ng matatalim na dahon ng tubo mula sa kanyang kabataan sa Bukidnon, ay inilaan niya upang pagsilbihan ang pamilyang ito. Ngunit ang kapalit ng lahat ng kanyang pagsisikap ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Walang lumabas na tinig mula sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay palaging dumarating sa anyo ng nakakabinging katahimikan. Napakapit siya nang mahigpit sa gilid ng marmol na mesa. Ibinabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad hanggang sa maramdaman niya ang kirot na tumatagos sa kanyang balat. Parang hiniwa ng pinong salamin ang kanyang lalamunan sa tuwing susubukan niyang lumunok. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang sinapupunan sa mismong bahagi kung saan minsang nabuo ang bunga ng kanyang pagmamahal. Ang anak na nawala sa kanya dahil sa walang humpay na pagtatrabaho upang saluhin ang mga utang ng pamilya Salvatierra. Ang parehong anak na ngayon ay ginagamit ng kanyang biyenan upang tawagin siyang walang kwentang babae at gagamitin ng kanyang asawa upang itaboy siya sa isang pasilidad ng mga may sakit sa pag-iisip. Mga luhang mainit ang nagunahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumabagtas ito sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang baba, ngunit nanatili siyang walang imik. Parang gumuho ang buong mundo ni Zela sa loob ng ilang segundo. Ang bahay na ipinundar niya mula sa kanyang dugo at pawis ay naging isang malamig na kulungan ng mga ahas. Tila naging abo ang halimuyak ng nilulutong pagkain na palitan ng pait ng pagkakanulo na nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagkasira, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa itaas ng video ng naghahalikang si Evandro at Esmeralda. Nakita mo na ba ang totoo? Hindi pa man niya napoproseso ang kahulugan ng mensaheng iyon. Isang pamilyar na yabag ang nagmula sa labas ng pasilyo. Bawat hakbang ay palapit ng palapit sa kusina.
kasabay ng isang tinig na nagpapanggap na puno ng pagmamahal. Hon, ang bango naman yan. Nasaan ang maganda kong asawa? Nanigas ang buong katawan ni Zella. Ang asawang nagplano ng kanyang pagkasira ay nasa kabilang dulo na ng pinto. Naghihintay na salubungin niya ng isang matamis na ngiti. Sa isang kisap mata, pinahid ni Zella ang kanyang mga luha at mabilis na itinago ang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nagwawalang ritmo ng kanyang dibdib bago humarap sa pinto. Isang nangiting sanay na sanay sa pagpapanggap ang sumilay sa kanyang mga labi nang bumungad si Evandro. Happy anniversary, Hon! Bati ni Zella, ang kanyang boses ay tila musika na walang bahid ng anumang sakit. Lumapit si Evandro at niyakap siya ng mahigpit. Napapikit si Zella nang maamoy niya ang matamis na pabango ni Esmeralda na kumapit sa damit ng kanyang asawa. Isang amoy na dati ay nagpapaalala sa kanya ng kapatiran. Ngunit ngayon ay simbolo na ng pinakamatinding pagkakanulo. Para siyang niyayakap ng isang ahas na may dalawang ulo. Happy anniversary, my love! Bulong ni Evandro sa kanyang tainga. Alam mo, you deserve a break. Sobra ka nang napapagod sa kumpanya. Maybe it's time na ako naman ang sumalo ng lahat. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Zella. Ito na yon, ang simula ng kanilang plano. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, tumango lamang siya at hinaplos ang pisngi ng asawa. Pag-usapan natin yan sa hapunan. Sa hapagkainan, ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay napupuno ng pagkain, ngunit ang hangin ay mas mabigat pa sa tingga. Si Doña Escolastica ay nakaupo sa kabisera. Ang kanyang muka ay kasing asim ng sukang hindi pa nabubuksan. Ano ba naman itong kari-kari mo, Zella? Parang lasang lupa. Aniya sabay lapag ng kubyertos. Hindi na nakapagtataka. Kahit anong gawin mo, lumalabas pa rin ang pagiging taga-probinsya mo. Pasalamat ka at sinalba ka ng anak ko mula sa bukid. Utang mo sa amin ang buhay mo ngayon. Bawat salita ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Zella. Dati, yumuyuko siya at humihingi ng tawad sa tuwing ginaganito siya. Ngunit ngayon, tiningnan lamang niya ang kanyang biyenan at ngumiti. Pasensya na po, Mama. Sa susunod, gagalingan ko pa po. Sumingit si Esmeralda. Ang kanyang mga labi ay may mapaglarong ng ngiti. Hayaan mo na, tita. Pagod lang siguro si ate. Ako na ang magsasandok para kay Evandro. Kinuha niya ang plato ni Evandro at sinandukan ito ng kanin at ulam. Ang kanyang mga daliri ay sinasadyang dumikit sa kamay ng lalaki. Isang mabilis na kindat ang ipinukol niya kay Evandro nang hindi nakatingin si Zella. Ngunit kitang-kita ito ni Zella mula sa gilid ng kanyang mga mata. Tinapos niya ang hapunan sa gitna ng kanilang mga pahiwatig at pagpaparinig. Bawat subo niya ay parang paglunok ng bubog, ngunit tiniis niya. Pagkatapos kumain gaya ng dati, lumapit siya sa kanyang biyenan upang magmano. Idinikit niya ang likod ng kamay ni Doña Escolastica sa kanyang noo. Ang balat ng matanda ay malamig at tuyot, kasing lamig ng kanyang puso. Magpahinga ka na, Zella, sabi ni Evandro, may pilit na pag-aalala sa kanyang boses. You look pale. Tumango lang si Zella at pumanhik sa kanilang silid. Nang makapasok siya, agad niyang isinara ang pinto at nagtungo sa banyo. Isinara niya ang pinto ng banyo, binuksan ang gripo ng shower sa pinakamalakas nitong agos, at doon, sa ilalim ng lagaslas ng tubig, ay humagulol siya nang walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, galit at pighati na kanyang kinimkim. Nang maubos na ang kanyang luha, pinatay niya ang shower. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang namumugto, ngunit may bagong kislap ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang video na kanyang nakuha kanina, at mabilis itong inilipat sa isang nakatagong folder na may password.
Isang folder na pinangalanan niyang Hustisya. Pinunasan niya ang kanyang muka at lumabas ng banyo na tila walang nangyari. Maingat niyang kinuha ang damit na suot ni Evandro kanina mula sa ropero. Inilagay niya ito sa basket ng mga labahin, ngunit sa huling sandali, itinigil niya ang kanyang kamay. Ang amoy ng pabango ni Esmeralda ay mas matapang pa rin kaysa sa sariling pabango ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlamig, nawalan ng anumang emosyon. Maya-maya, isang mahinang katok ang narinig niya mula sa pinto ng kanilang silid. Ang tunog ay nagmula sa labas, banayad, ngunit mapilit. Boses ni Doña Escolastica ang sumunod. "Zela, buksan mo ito. May kailangan kang pirmahan. Importante." Naglakad si Zela patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagbukas niya, isang tumpok ng dokumento at isang fountain pen ang iniabot sa kanya ng kanyang biyenan. "Para sa kapakanan ng pamilya, i-transfer mo na kay Evandro ang ilang shares mo sa kumpanya para may mahawak din siya." Ang mga mata ni Doña Escolastica ay matalim, naguutos, at walang puwang para sa pagtanggi. Tinitigan ni Zela ang mga dokumento. Ang bigat ng papel ay tila kabigatan ng mga tanikala na handang ipulupot sa kanyang leeg. Isang matinding kirot ang sumalakay sa kanyang sentido. Bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo at bahagyang umarte na tila nahihilo. "Mama, I'm sorry po, pero sobrang sama po ng pakiramdam ko. Biglang sumakit ang ulo ko. Pwede po bang bukas ko na lang ito asikasuhin?" Sabi niya, ang boses ay mahina at garalgal. Sapat lamang upang magmukhang totoong pagod at masama ang pakiramdam. Kumunot ang noo ni Doña Escolastica, halatang naiinis sa pagkaantala. Ngunit wala siyang nagawa, kundi ang bawiin ang mga papel. "Sige, pero siguraduhin mong bukas ng umaga ay pirmado na yan. Huwag kang magdadahilan." Nang makaalis ang kanyang biyenan, isinara ni Zela ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Kinaumagahan, maaga siyang umalis ng bahay. Sinabing meron siyang importanteng meeting sa bangko. Hindi niya dinala ang kanyang luxury car. Sa halip ay sumakay siya ng taxi upang hindi masundan. Ang kanyang destinasyon, isang sangay ng bangko sa ibang syudad, malayo sa mga matang mapanuri ng mga salbatsyera. Doon, kinumpronta niya ang malamig na katotohanan. Dala ang passbook ng isang espesyal na account na tinawag niyang Pondo ng Pangarap. Ito ang lihim na ipon niya para sana sa kanilang magiging anak, para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang nangiti sa mukha ng bank teller ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. "Ma'am Zela, I'm sorry po, pero wala na pong laman ang account na ito. Zero balance na po siya for 3 months now." Gumuho ang mundo ni Zela. Sa pangalawang pagkakataon, hiniling niya ang bank statement. Doon, sa itim at puting papel, nakasulat ang kasaysayan ng isa pang pagkakanulo. Ang buong pondo ay withdraw ni Evandro, ang kanyang co-signatory, sa loob lamang ng isang araw. Nanginginig ang mga kamay ni Zela habang sinusundan ng kanyang mga mata ang detalye ng transaksyon. Mula sa bangko ang pera ay direktang ginamit pambayad sa isang kilalang jewelry store sa Bonifacio Global City. Biglang nagliwanag sa kanyang isipan ang isang alaala. Ang malaking pagtitipon noong nakaraang buwan. Ang leeg ni Esmeralda ay napapalamutian ng isang kumikinang na kwintas na may diamanteng hikaw. Ang lahat ay pumuri sa ganda nito at buong pagmamalaking sinabi ni Esmeralda na regalo iyon mula sa isang very special person. Ang pangarap para sa kanyang nawalang anak ay nakasabit ngayon sa leeg ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Isang malamig na galit, mas matindi kaysa sa anumang sakit na kanyang naramdaman, ang bumalot sa kanyang puso. Ang huling hibla ng pagmamahal at pag-asa na natitira para kay Evandro ay tuluyan ng naputol. Mula sa bangko nagtungo si Zela
sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang eskinita sa Quezon City. Doon, naghihintay sa kanya si Attorney Zorion Beltran, isang matalas at respetadong abogado na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Maputi na ang buhok ni Attorney Beltran, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay at puno ng talino. Alam ko na kung bakit ka na parito, Hija. Bungad ng abogado. Inilatag ni Zela ang lahat. Ang video, ang mga dokumento, ang bank statement. Walang luhang pumatak. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas, na tila yelo na kayang sumugat. Hindi na siya ang Zela na iyakin at sunod-sunuran. Ang babaeng nakaupo sa harap ni Attorney Beltran ngayon ay isang CEO na handang bawiin ang lahat ng sa kanya. Gusto kong bawiin ang lahat, Attorney Zorion. Lahat-lahat. Tumango ang abogado. Isang bahagyang ngiti ng paghanga ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang balikat ni Zela. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sabi niya. Huwag kang mag-alala. Sisimulan na natin. Lalaban tayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Zela na hindi siya nag-iisa. Ngunit habang papalabas sila ng coffee shop, ang puso niya ay muling kinabahan. Sa kabilang kalye, nakita niya si Esmeralda, masayang naglalakad, kasama ang kanyang mga kaibigan, bit-bit ang maraming paper bags mula sa mga mamahaling butik. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabilis na pagkunot ng noo at isang matalim na tingin ang ipinukol ni Esmeralda sa kanya bago ito umiwas. Ang tinging iyon ay puno ng pagdududa. Pilit na pinakalma ni Zela ang kanyang sarili habang naglalakad patungo sa kanyang opisina sa Makati. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng gusali ay tila nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng yaman at kapangyarihan, siya ay nananatiling bihag sa sarili niyang buhay. Ang pagkikita nila ni Esmeralda sa labas ng coffee shop ay nag-iwan ng isang malapot na kaba sa kanyang dibdib, isang babala na ang kanyang mga kaaway ay nagsisimula na ring maging mapagmatyag. Pagpasok niya sa malawak na selyadong lobby ng Montiveros Agricorp, isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakita niyang naghihintay sa gilid ng reception desk. Ang lalaki ay nakasuot lamang ng simpleng polo shirt na kupas na ang kulay at maong na pantalon. Ang kanyang balat ay sunog sa araw. Isang katangiang nagpapakita ng maraming oras na ginugol sa ilalim ng initan ng Bukidnon. Siya si Zefan Cruz, ang punong inhenyero ng kanilang mga taniman at ang kaisa-isang tao na nakakakilala sa tunay na Zelmaris bago pa ito naging asawa ng isang Salvatierra. Zela, tawag ni Zefan. Ang kanyang boses ay malalim at may dalang katiwasayan na tila simoy ng hangin sa probinsya. Hindi siya lumapit ng mabilis. Sa halip ay nanatili siyang nakatayo ng may paggalang, bitbit ang isang makapal na folder ng mga ulat. Hindi pa man nakakasagot si Zela. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Evandro. Ang bango ng kanyang mamahaling cologne ay agad na sumakop sa paligid. Kasunod ng tunog ng kanyang mga sapatos na gawa sa balat ng hayop. Nang makita niya si Zefan, isang mapang-aping na mamangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, look who's here! Ang paborito mong magsasaka mula sa probinsya, sabi ni Evandro. Ang boses ay puno ng sarkasmo. What is he doing here, Hon? Don't tell me balak mo na namang magtapon ng pera sa mga walang kwentang proyekto sa Bukidnon. This farmer shouldn't be here. Nakakaabala siya sa image ng kumpanya. Ramdam ni Zela ang panginginig ng kanyang mga kamay sa galit. He's here for a report, Evandro, and he's an engineer, not just a farmer. Hindi na nagtagal ang pagtatalo dahil tinalikuran lamang sila ni Evandro habang tumatawa ng mahina. Tila isang hari na katatapos lang mang-insulto ng isang alipin. Nang makaalis ang kanyang asawa, tiningnan ni Zela si Zefan. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng panga ng lalaki, isang senyales na pinipigil din nito ang kanyang emosyon. Pasensya na, Zefan, bulong ni Zela. Wala iyon, Zela.
Sanay na ako sa mga taong ganyan, sagot ni Zefan. Napansin niya ang pamumutla ng mga labi ni Zela at ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito. Masyado kang pagod. Tara, sa rooftop. May dinala akong kape mula sa taniman. Sa itaas ng gusali, malayo sa ingay ng trapiko at sa mapanuring mga mata ng mga empleyado, naupo ang dalawa sa isang mahabang upuan. Ang hangin sa itaas ay malamig, humahaplos sa mukha ni Zela at naglilipad sa ilang hibla ng kanyang buhok. Inabutan siya ni Zefan ng isang mainit na tasa. Ang amoy ng sariwang kape, matapang, purong barako, ay agad na nagpabalik sa kanyang mga alaala sa Bukidnon. Walang asukal, walang gatas. Ganoon ang gusto niya. Ganoon ang nakasanayan niya. Alam ko ang ginagawa mo, Zela. Panimula ni Zefan habang nakatingin sa malayo sa mga ulap na unti-unting nagiging kulay umi-ube dahil sa paparating na dapit hapon. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Ang mga mata mo, tila isang tuyong bukid na naghihintay ng ulan. Hindi nakasagot si Zela. Uminom siya ng kape. Hinahayaang dumaan ang init nito sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang bahagyang haplos. Hindi ito isang yakap, kundi isang simpleng pagpapatong ng malaki at magaspang na kamay ni Zefan sa kanyang maliit na kamay na nakapatong sa upuan. Isang hawak na hindi humihingi ng anuman, kundi nagbibigay ng lakas. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo, ang lahat ng sakit, ang lahat ng plano ng paghihiganti, at ang lahat ng panlalait ng pamilya Salvatierra ay tila naglaho. May kislap ng kagaangan sa puso ni Zela na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas na tila nasa loob siya ng isang kuta na walang sinumang makakapasok. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag. Ang cellphone sa kanyang bulsa ay naglabas ng isang mahaba at paulit-ulit na pag-vibrate. Nang tingnan niya ang screen, ang pangalan ni Doña Escolastica ang nakarehistro. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya bago sagutin ang tawag. Zela, nasaan ka na? Umuwi ka na ngayon din. Hindi ako makahinga ng maayos. Tila may nakadagang bato sa dibdib ko. Ang boses ng kanyang biyenan ay tila naghihingalo, puno ng drama at utos. Si Evandro ay wala rito at kailangan ko ng gamot. Bilisan mo, baka ito na ang huli nating pag-uusap. Pinatay ni Zela ang tawag. Alam niyang isa lamang itong palabas, isang paraan upang kontrolin siya at pigilan ang anumang balak niya. Tiningnan niya si Zefan na may malungkot na nangiti. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Alam ko, sagot ni Zefan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, ngunit may halong lungkot. Huwag mong kakalimutan, Zela. Kahit gaano kalayo ang lakarin mo, sa semento ng Maynila, may lupang naghihintay sa iyo sa Bukidnon at may taong hinding-hindi ka iiwan sa gitna ng bagyo. Umalis si Zela na may mabigat na puso. Habang pababa siya ng elevator, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang laso ng Makati bago siya tuluyang malunod? At sapat na ba ang init ng kape at suporta ni Zefan upang iligtas siya mula sa bangin na kanyang kinatatayuan? Ang amoy ng gamot at mahapding linimento ay agad na sumalubong kay Zela pagpasok niya sa dambuhalang silid ni Doña Escolastica. Ang paligid ay nababalot ng isang artipisyal na kadiliman dahil sa nakasara ng mahigpit na mga kortina na tila ba ang buong silid ay nagluluksa para sa isang buhay na hindi pa naman nawawala. Sa gitna ng malawak na kama, nakahiga ang kanyang biyenan. May nakataling puting tela sa noo at tila hirap na hirap sa paghinga. Ang bawat tuyot na pag-ubo nito ay sinasadyang gawing malakas upang marinig sa buong pasilyo. Sa tabi ng kama, nakatayo si Evandro at Esmeralda na tila mga bantay ng isang dambana ng pagpapanggap. Nandito na ang pumatay sa akin.
Ang boses ni Doña Escolastica ay mahina, ngunit puno ng kamandag. Saan ka nang galing, Zela? Hinintay mo bang tuluyan ng tumigil ang puso ko bago ka nagpakita? Napakawalang puso mong bata. Mama, please don't say that. Pagsusuma mo ni Evandro habang hinahaplos ang kamay ng kanyang ina, tumingin siya kay Zela na may halong paninisi. Zela, look at her. Mama's heart is getting weaker. Masyado ka nang nakatuon sa kumpanya. Nakakalimutan mo nang may pamilya kang dapat pagsilbihan. You are being selfish. Lumapit si Zela. Ang kanyang mukha ay huwad na nagpapakita ng pag-aalala. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, ang kanyang dugo ay tila nagiging yelo. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang latay ng latigo sa kanyang dangal. Mama, sorry po. Marami lang pong inasikaso sa opisina. Mahinang sagot ni Zela. Opisina? Yan lang ba ang alam mo? Muling humirit ang matanda. Pilit na bumabangon sa kanyang pagkakahiga. Hindi ka na nga makapagbigay ng apo sa pamilyang ito. Pati ba naman ang atensyon mo bilang manugang ay ipagkakait mo pa? Isang malaking pagkakamali na kinuha ka namin mula sa putikan ng Bukidnon. Binigyan ka namin ng pangalan, ng marangyang buhay, pero ang isip mo ay nananatiling mababa. Utang mo sa amin ang lahat, Zela. Ang lahat. Naramdaman ni Zela ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ibinabaon niya ang kanyang mga kuko sa kanyang sariling palad upang pigilin ang sarili na sumagot. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na unos. Alam niya ang ginagawa nila. Ang tawag dito ay gaslighting. Ang pagpapaako sa kanya ng kasalanang hindi naman sa kanya upang tuluyan siyang mapasunod. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Zela. Ang kanyang boses ay tila isang pasuko na biktima. Nagkatinginan si Evandro at ang kanyang ina. Isang mabilis na kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanilang mga mata. Ibigay mo ang pamamahala kay Evandro. Utos ni Doña Escolastica. Magpahinga ka na lang dito sa bahay. Maging asawa ka. Siguro kung hindi ka masyadong pagod sa trabaho, baka sa wakas ay magbunga na ang matris mo. Pirmahan mo ang mga dokumentong inihanda ni Evandro. Yan ang tanging paraan para mabawasan ang bigat sa dibdib ko. Sige po, bulong ni Zela. Gagawin ko po ang gusto ninyo. Isang halakhak na walang tunog ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Zela. Sa mga sandaling iyon, tinanggap na niya ang hamon. Kung gusto nila ng drama, ibibigay niya ang pinakadakilang pagtatanghal ng kanyang buhay. Nang sumapit ang malalim na gabi, habang mahimbing na natutulog si Evandro sa kabilang panig ng kama, dahan-dahang bumangon si Zela. Ang kanyang bawat kilos ay kasing tahimik ng isang anino. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa library ni Evandro. Alam niya ang matma ng maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting. Dahan-dahan niyang inikot ang dial. Ang mekanismo ng vault ay dumaan sa isang banayad na paggalaw bago ito tuluyang bumukas nang walang anumang ingay. Hinanap niya ang isang pulang notebook na madalas hawakan ni Evandro nang may pag-iingat. Ngunit hindi ang notebook ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng ilang mga dokumento, may isang makapal na brown envelope. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila na bilanggo sa kanyang lalamunan. Doon, nakita niya ang isang ulat mula sa isang pribadong ospital. Isang psychiatric report na may pangalan niya sa itaas. Ayon sa dokumento, si Zelmaris Montiveros ay dumaranas ng malubhang mental instability at kailangang ilagay sa ilalim ng mahigpit na obserbasyon sa isang pasilidad. Ang petsa ng ulat ay bukas, ang araw pagkatapos ng kanilang anibersaryo. Naramdaman ni Zela ang isang matinding pangangatog na nagmula sa kanyang mga kalamnan. Hindi lang pala yaman ang gusto nilang makuha sa kanya. Gusto rin nilang nakawin ang kanyang kalayaan, ang kanyang katinoan, at ang kanyang buong pagkatao. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng library, tinitigan ni Zela ang dokumentong hawak niya. Ang bawat salitang nakalimbag sa psychiatric
psychiatric report na yon ay tila mga linta na sumisipsip sa kanyang huling pag-asa. Ayon sa ulat, ang kanyang matinding hapis matapos makunan ay nauwi sa isang malubhang sakit sa pag-iisip na naglalagay sa kanya sa panganib. Isang kasinungalingan na binuo sa loob ng isang madilim na silid upang selyuhan ang kanyang kapalaran. Naramdaman niya ang isang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang ang kanyang puso ay humahampas sa loob ng kanyang dibdib na tila isang bilanggo na nagpupumiglas lumabas. Sa kabilang silid, narinig niya ang bahagyang paggalaw ng kama at ang mabigat na paghinga ni Evandro na tila nagigising. Mabilis ngunit maingat na ibinalik ni Zela ang dokumento sa loob ng envelope. Isinarado ang vault at dahan-dahang lumabas ng library. Nang dumaan siya sa gilid ng kanilang kama, nakita niya ang mahimbing na pagkakatulog ng kanyang asawa. Ang lalaking minsang naging kanlungan niya ay isa na ngayong panganib na kailangang iwasan. Humiga siya sa kabilang panig ng kama, pilit na pinatitigas ang kanyang katawan upang hindi maramdaman ang init ng balat ni Evandro. Para siyang nakahiga sa tabi ng isang bangkay na puno ng uod ng pagkakanulo. Kinabukasan, sa isang liblib na sulok ng isang parke na malayo sa mapanuring mga mata ng Makati, naghihintay si Zefan. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang anyo ng katapatan na hinding-hindi matatagpuan ni Zela sa loob ng kanilang mansyon. Sa sandaling makita niya si Zefan, ang pader ng katatagan na pilit niyang itinatayo ay biglang gumuho. "Zefan?" Ang boses ni Zela ay halos isang bulong, puno ng panginginig at takot. Gusto nila akong ipakulong sa isang mental facility. May hawak na silang ulat. Bukas, pagkatapos ng party, balak na nilang dalhin ako. Hindi agad sumagot si Zefan. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Zela. Ang init ng kanyang malaki at magaspang na palad ay tila isang balabal na bumabalot sa naninigas na katawan ni Zela. Isang hawak na puno ng proteksyon, isang tahimik na pangako na hindi siya mag-iisa sa gitna ng unos na ito. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon, Zela. Matiyak ang boses ni Zefan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Handa na ang lahat sa probinsya. Ang mga magsasaka, ang mga kaibigan mo, lahat sila ay pumirma na sa bagong kasunduan. Ang ani ng pag-asa ay nakatayo na sa ilalim ng iyong pangalan. Kahit na hindi nila alam, kailangan mo na lang magtiis ng kaunti pa. Ibibigay natin sa kanila ang hinahanap nila, pero sa paraang pagsisihan nila kababuhay. Ang kaisipang meron pa ring mga taong naniniwala sa kanya ay nagbigay ng bagong lakas kay Zela. Ang haplos ni Zefan sa kanyang mga daliri ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam, isang kilig na hindi nagmula sa pagnanasa, kundi sa isang malalim at dalisay na koneksyon ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng katotohanan. "Kailangan ko nang bumalik," sabi ni Zela, bagaman ayaw pa niyang bumitaw sa init ng mga kamay ni Zefan. "Kailangang mas mabilis ang pagkilos ko bago nila maisakatuparan ang plano nila." Pagbalik niya sa opisina, hindi na siya nagulat nang datnan niya si Evandro na naghihintay sa loob. May bitbit itong isang makapal na kontrata na may pamagat na Multinational Agricultural Expansion Project. "Hon, kailangan mo itong pirmahan," sabi ni Evandro. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila asukal na may kasamang lason. "Ito ang magliligtas sa atin. Ito ang magdadala sa Montiveros Agricorp sa buong mundo." Sabi ni Mama, "Ito na ang huling gagawin mo bago ka magpahinga ng tuluyan sa bahay. Please, do it for us. Do it for our future." Tiningnan ni Zela ang bulpen na iniabot ni Evandro. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtanggi. Ngunit alam niyang ito na ang huling piraso ng kanyang bitag. Kung pipirmahan niya ito, tuluyan ng malulunod si Evandro sa isang utang na wala ng kawala. Ngunit kasabay nito, ang pirma ring ito
ang maghuhudyat ng simula ng kanyang pagtakas o ang kanyang tuluyang pagkabilanggo. Kinuha ni Zela ang ballpen. Ang dulo nito ay sumayad sa puting papel. Tumingin siya kay Evandro na may mga matang tila nagmamakaawa. Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay naroon ang imahe ng psychiatric report at ang mainit na haplos ni Zefan. Ang bawat hininga sa loob ng marangyang opisina ni Zela ay tila punong-puno ng bigat at pait. Nakatayo sa kanyang harapan si Evandro. Suot ang isang ngangiting tila gawa sa asukal, ngunit may talim ng isang kutsilyo. Sa likuran nito, naroon si Esmeralda, nakasandal sa pinto at pinaglalaruan ang dulo ng kanyang buhok, habang ang mga mata ay nagniningning sa hindi maikubling kagalakan. Hon, ito na ang simula ng bagong buhay natin. Isang pirma mo lang, at mawawala na ang lahat ng stress mo sa kumpanya. You can finally rest, like what Mama wanted. Ang boses ni Evandro ay malambing. Isang mapanlinlang na awit na naglalayong patulugin ang katinoan ni Zela. Bilisan mo na ate. Marami pa kaming gagawin ni Evandro para i-celebrate ang tagumpay na ito. Sayang naman ang oras kung magpapatumpik-tumpik ka pa. Dagdag ni Esmeralda, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki na tila siya na ang tunay na may-ari ng silid na yon. Tiningnan ni Zela ang makapal na dokumento. Sa paninginan ng magkasuyo, ito ang kasunduan na maglilipat ng kapangyarihan at yaman sa mga kamay ni Evandro. Ngunit sa likod ng bawat pahina, naroon ang tahimik na gawa ni Attorney Zorion Beltran, isang masusing pagpapalit ng mga sugnay na magpapataw ng personal na pananagutan sa lahat ng utang at pagkakamali ni Evandro. Habang unti-unting hinihiwalay ang mga tunay na pag-aari ni Zela mula sa nalulunod na kumpanya, kinuha ni Zela ang fountain pen, ang mismong panulat na iniregalo sa kanya ni Doña Escolastica noong araw na tanggapin siya nito bilang manugang. Ang hawakan nito ay malamig, kasing lamig ng pakikitungo sa kanya ng pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag isampal sa mukha ng dalawa ang lahat ng kanyang nalalaman. Dahan-dahan niyang idinikit ang dulo ng panulat sa puting papel. Ang itim na tinta ay unti-unting kumalat, tila isang laso na dahan-dahang gumagapang patungo sa puso ng kanyang mga kaaway. Sa bawat kurba ng kanyang lagda, naramdaman ni Zela ang isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao na namamatay. Ang Zela na matiisin, ang Zela na sunod-sunuran, ang Zela na nagmakaawa para sa pag-ibig. Ayan, tapos na. Bulong ni Zela pagkatapos ng huling pirma. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Patay na tila isang tuyong dahon. Mabilis na hinablot ni Evandro ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kagalakan. Thank you, Hon. You won't regret this. Ngayon, umuwi ka na muna. You look really pale and tired. Masyado nang magulo ang isip mo lately. Just let me handle everything. Lumabas si Zela ng opisina nang hindi tumitingin sa likod. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, agad niyang tinawagan si Attorney Zorion. Tapos na, Attorney. Nakuha na niya ang gusto niya. Mabuti, Hija. Lahat ng mahahalagang asset mo sa Bukidnon at ang mga shares sa Ani ng Pag-asa ay ligtas na sa pangalan ni Zefan Cruz bilang katiwala. Wala silang makukuha kahit isang sentimo mula sa iyong tunay na pinaghirapan, sagot ng abogado sa kabilang linya. Ngunit ang ginhawang naramdaman ni Zela ay panandalian lamang. Habang binabagtas niya ang daan pauwi sa kanilang mansyon, nakatanggap siya ng isang link mula sa isang social media site. Ito ay isang blind item na kumakalat sa Gyoy Tinhua ng Makati. Ang asawa ng isang sikat na negosyante ay tuluyan na umanong nasiraan ng bait dahil sa depresyon. Kalakip nito ang isang blurred na larawan ni Zela na mukhang tuliro. Alam ni Zela na ito ay gawa ni Doña Escolastica, isang paghahanda ng opinyon ng publiko para sa kanyang paglaho.
Nang marating niya ang pinto ng kanilang mansyon, isang kakaibang katahimikan ang bumati sa kanya. Pagpasok niya sa malawak na living room, hindi ang kanyang biyenan ang sumalubong sa kanya. Sa halip, naroon ang dalawang lalaking nakasuot ng malilinis na puting uniforme. May dalang isang metal na clipboard at isang malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakatayo sa gilid nila si Doña Escolastica. May hawak na panyo sa kanyang mga mata, tila nagdadalamhati. Zela anak, para sa kabutihan mo rin ito, masyado ka nang nasasaktan. Ang mga taong ito ang magdadala sa iyo sa isang lugar kung saan ka tunay na makakapagpahinga. Ang boses ng matanda ay puno ng huwad na awa. Nanigas ang buong katawan ni Zela. Ang bitag na inihanda niya para kay Evandro ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang pisikal na bitag na inihanda nila para sa kanya ay narito na sa kanyang harapan, mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Ang mga lalaki ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga boses ay malambot ngunit mapilit, na tila kinakausap ang isang batang walang muwang. Ma'am, huwag po kayong matakot. Sasamahan lang po namin kayo. Tumingin si Zela sa paligid. Naghahanap ng anumang paraan upang makatakas, ngunit ang lahat ng pinto ay tila selyado na ng puot at pagkakanulo ng pamilyang minahal niya. Nanigas ang buong katawan ni Zela habang nakatitig sa dalawang lalaking nakaputing uniforme na unti-unting lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang kalayaan. Sa likuran nila, ang kanyang biyena na si Doña Escolastica ay patuloy sa pag-arte, idinidikit ang panyong may burdang ginto sa kanyang mga mata habang naglalabas ng mga hikbing walang luha. Huwag kayong matakot sa kanya, mga kuya. Mabait na bata yan. Sadyang nagdilim lang ang isip dahil sa sobrang pagtatrabaho at sa lungkot ng pagkawala ng anak niya. Ang boses ng matanda ay puno ng huwad na pagkalinga, isang lason na binalot sa matamis na pulot. Sa isang sandali, muntik nang sumuko si Zela. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, at itulak ang lahat ng naroon. Ngunit bigla niyang naalala ang mga salita ni Zefan sa rooftop. Ang paalala na ang kanyang mga ugat ay nakabaon sa matibay na lupa ng Bukidnon at walang sino mang makakatibag sa kanya. Ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nakakalamig na katinoan. Alam niya na kung magwawala siya ngayon, ibibigay lang niya ang ebidensyang kailangan nila upang patunayang baliw siya. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatitigas ang kanyang mga tuhod na tila mga haligi ng isang kuta. Inayos niya ang kanyang tayo at tiningnan ng diretso sa mga mata ang kanyang biyenan. Hindi niyo kailangang gawin ito, Mama. Alam ko ang laro niyo. Ang boses ni Zela ay kalmado, walang panginginig, na tila isang lawa sa gitna ng hating gabi. Ngunit isipin niyo ito ng mabuti. Bukas ang gabing itinakda niyo para sa anibersaryo at ang anunsyo ng pag-akyat ni Evandro sa pwesto bilang bagong presidente. Ang mga mamamahayag, ang mga investor, at ang buong elitista ng Makati ay naroon. Kung mawawala ako ng walang paliwanag o kung may makakakita sa akin na kinakaladkad palabas ng mansyong ito, ano ang mangyayari sa stocks ng kumpanya? Sa tingin niyo ba ay maniniwala sila na nagpahinga lang ako? Babagsak ang halaga ng Montiveros bago pa man mahawakan ni Evandro ang korona. Nakita ni Zela ang bahagyang pagtigil ni Doña Escolastica. Ang kislap ng kasakiman sa mga mata ng matanda ay mas matindi kaysa sa pagnanais nitong saktan siya. Ang pera, ang dangal ng pamilya, at ang kapangyarihan, ang tanging Diyos na sinasamba ng mga salvatierra. Ilang oras na lang, Mama. Hayaan niyo akong dumalo sa party bukas. Magpapakita ako bilang isang maayos na asawa. Pagkatapos ng gabi, kapag nasa bulsa na ni Evandro ang lahat, kahit saan niyo pa ako dalhin, hindi na ako lalaban. Dagdag ni Zela, ang kanyang mga labi ay gumuhit ng isang mapait na ngiti. Nag-alinlangan ang matanda, tiningnan ang mga lalaking nakaputi at muling tumingin kay Zela.
Siguraduhin mo lang, Zelmaris, dahil pagkatapos ng party bukas, kukunin mo ang lahat ng gamit mo at aalis ka rito. Pagkatapos ay sumenyas ang matanda sa mga lalaki na lumabas muna. Nang maiwan si Zela sa loob ng kanyang silid, agad niyang ibinanday ang trangka ng pinto. Napasandal siya sa kahoy na pintuan. Ang kanyang hininga ay mabilis at tila kinakapos. Kinuha niya ang kanyang telepono sa ilalim ng unan at nakita ang isang mensahe mula kay Zefan. Handa na ang lahat. Susunduin kita bukas pagkatapos ng ulan. Ang simpleng mensaheng iyon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa kanyang puso. Isang kilig na humalo sa kaba at determinasyon. Lumapit si Zela sa kanyang cabinet at inilabas ang isang mahabang box. Sa loob nito ay ang isang tila dugong pula na gown na inihanda ng pamilya Salvatierra para sa kanya. Ito ang damit na dapat ay sumasagisag sa kanyang pagsuko, ngunit sa paningin ni Zela, ito ang magiging baluti niya para sa huling pakikipagdigma. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick at itinaas ang kanyang baba sa harap ng salamin. Binura niya ang maputlang kulay ng kanyang mga labi at pinalitan ito ng isang matingkad at matapang na pula. Walang luha, walang panginginig. Ang tanging naroon ay ang anino ng isang babaeng namatay na sa loob ng bahay na ito at ang pagbangon ng isang bagong Zela na handang maningil. Sa katahimikan ng gabi, narinig ni Zela ang marahang tunog ng mga instrumentong musikal mula sa ibaba. Ang mga musikero na nagsisimulang mag-ensayo para sa symphony orchestra bukas. Ang bawat nota ay tila isang babala ng paparating na hatol. Habang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Pagkatapos ng gabing ito, magkakaroon pa ba ng puwang para sa kapatawaran? O tuluyan na siyang lalamunin ng dilim ng kanyang paghihiganti? Ang malawak na ballroom ng tanyag na hotel sa Makati ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga nakabiting brilyante. Ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango ng mga piling panauhin mula sa giyoitinhwa ng lipunan. Sa gitna ng karangyaan, naroon si Evandro at Esmeralda, nakaupo sa pangunahing mesa. Palihim nilang pinagdadayti ang kanilang mga kamay sa ilalim ng telang puti. Ang kanilang mga mata ay nagpapalitan ng mga nakaw na tingin na puno ng malisya at tagumpay. Tumayo si Doña Escolastica at naglakad patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad, habang ang liwanag ng mga spotlight ay tumatama sa kanyang mga alahas na tila nanunuya sa kahirapang pinagmulan ni Zela. Humawak siya sa mikropono at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago patungo sa isang anyo ng matinding pighati. Mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, simula ng matanda, ang kanyang boses ay tila may kasamang hikbi na pilit na pinipigil. Napakahirap para sa isang ina na aminin ang katotohanan. Ang aking minamahal na manugang na, si Zelmaris, ay hindi makakasama sa atin ngayong gabi. Ang matinding depresyon at ang hindi niya pagtanggap sa trahedya ng kanyang pagkawala ng anak ay tuluyan ng nagpahina sa kanyang isipan. Para sa kanyang kaligtasan, siya ay kasalukuyang nagpapahinga sa ilalim ng pangangalaga ng mga eksperto. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa buong bulwagan, tila isang hangin na nagdadala ng mga tsismis at panghuhusga. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang talumpati. Ipinapakilala si Evandro bilang bagong timon na magpapatakbo ng Montiveros Agricorp upang isalba ang kumpanya mula sa di umano'y maling pamamahala ni Zela. Ngunit sa kalagitnaan ng palakpakan, ang dambuhalang pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mata ay lumingon sa dulo ng pasilyo. Doon, nakatayo si Zelmaris. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay pulang-pula.
na tila isang nag-aapoy na rosas sa gitna ng niebe. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang baba ay nakataas, at ang kanyang mga labi ay pinatingkad ng kulay ng dugo. Walang bakas ng pagkabaliw, tanging isang malamig at nakakatakot na kapangyarihan ang bumabalot sa kanya. Naglakad siya patungo sa entablado sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol na papalapit. Nang marating niya ang tapat ng kanyang biyenan, kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay nito. Tumingin siya sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Zela ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Huwag kayong maniwala sa mga kwentong barbero. Buhay na buhay ang aking isipan at mas gising ako ngayon kaysa sa anumang sandali ng aking buhay. Bago niyo ipagdiwang ang pag-upo ng aking asawa bilang bagong presidente, hayaan niyo munang ipakita ko sa inyo ang tunay na kalagayan ng kumpanyang ipinagmamalaki niya. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran niya ay nagbago. Sa halip na mga larawan ng tagumpay, lumitaw ang mga dokumento ng bangko at mga lihim na transaksyon. Ipinakita roon ang mga utang na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, mga utang na personal na pinirmahan ni Evandro bilang garantiya. Ang mga investor ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mga muka ay namumula sa galit at gulat. Ang Montiveros Agricorp ay wala ng laman, deklara ni Zela. Lumingon siya kay Evandro na ngayon ay kasing puti na ng papel ang mukha. Ang lahat ng pera niyo ay ginamit ng aking asawa upang bayaran ang kanyang marangyang pamumuhay at ang mga luho ng kanyang kalaguyo. Siya ang tunay na baliw rito. Baliw sa kasakiman. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga kamera. Ang mga liwanag ay tila mga kidlat na tumatama sa pamilya Salvatierra. Ngunit bago pa makapagsalita si Evandro, muling nagbago ang imahe sa screen. Isang video ang nagsimulang mag-play. Ito ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay ang loob ng kanilang silid tulugan, ang pinakasagradong bahagi ng kanilang tahanan na dinumihan ng isang kasalanan. Naramdaman ni Zela ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib habang pinapanood ang sariling asawa na masuyong hinahalikan si Esmeralda sa mismong kama kung saan siya ay dating nangangarap ng isang pamilya. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang bawat ungol at tawanan sa video ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang dangal sa harap ng buong mundo. Ang katahimikang namayani sa buong ballroom pagkatapos ng video ay mas masakit pa sa anumang hiyaw. Ang bawat ungol at tawanan ni na Evandro at Esmeralda na umalingaw-ngaw mula sa dambuhalang mga speaker ay tila mga lason na pumatak sa dangal ng pamilya Salvatierra sa harap ng pinakamataas na antas ng lipunan. Ang mukha ni Evandro ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhusan ng asido, habang si Esmeralda ay nanginginig sa takot at pilit na nagtatago sa likod ng mga dekorasyong bulaklak. Hindi na nakapagpigil si Doña Escolastica. Sa gitna ng matinding kahihiyan, ang kanyang kamay ay mabilis na humampas sa pisngi ni Esmeralda. Isang tunog ng pagbagsak ng balat sa balat na narinig hanggang sa pinakadulo ng bulwagan. Ang matanda ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Ngunit hindi nagpatalo ang dalaga. Itinulak niya ang matanda nang may lakas na puno ng puot. Isinisigaw na wala siyang pakialam sa pamilyang ito at ang tanging habol niya ay ang yaman na akala niya ay sapat na upang makatakas siya patungo sa ibang bansa. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang mga pintuan sa gilid ng ballroom at pumasok ang ilang mga lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang ilang mga kinatawan mula sa bangko. Dala nila ang mga opisyal na dokumento ng pag-aresto
at pagsamsam ng mga ari-arian. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay tila tunog ng kadena na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Evandro. Si Attorney Zorion Beltran ay lumapit. Hawak ang isang puting envelope na may selyo ng korte. Mr. Salvatierra, bukod sa mga kaso ng panloloko sa kumpanya, narito rin ang mga reklamo mula sa iyong mga pinagkakautangan. Dahil sa mga dokumentong pinirmahan mo kagabi, ikaw ang may personal na pananagutan sa lahat ng bilyon-bilyong pisong utang na ito. Ang boses ng abogado ay mahinahon ngunit tila isang hatol ng kamatayan para sa kinabukasan ni Evandro. Dahan-dahang bumaba si Zela mula sa entablado. Ang kanyang pulang gown ay humahaplos sa sahig, tila isang ilog ng dugo na bumabagtas sa gitna ng mga guho ng isang palasyong buhangin. Huminto siya sa tapat ni Evandro. Ang asawa niya ay biglang lumuhod sa kanyang paanan. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Zela. "Hon, please, patawarin mo ako. Nabulag lang ako, Zela. Ikaw lang ang mahal ko. Iligtas mo ako rito." Ang boses ni Evandro ay garalgal, puno ng desperasyon at huwad na pagsisisi. Tiningnan siya ni Zela nang may halong pandidiri at pighati. Kinuha niya ang Don Lihon mula sa kanyang maliit na bag at dahan-dahang inihulog ito sa tapat ng mukha ng lalaki. Ang mga papel ay dahan-dahang lumutang sa hangin bago tuluyang bumagsak sa sahig sa gitna ng mga sapatos na gawa sa balat ng hayop na dati ay ipinagmamalaki ni Evandro. "Hindi na ako ang basurang gatasan ninyo, Evandro. Ang pag-ibig ko sa iyo ay namatay na kasabay ng anak na ipinagpalit nyo sa kwintas ni Esmeralda. Nabubulok na ang palasyong ito at kayo ang mga inuuod sa loob." Ang boses ni Zela ay malamig, matatag, at walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Tumalikod si Zela at nagsimulang maglakad palayo. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang matinding sikip ng kanyang mga sapatos na may mataas na takong, isang simbolo ng pagpapanggap na kailangan niyang isuot sa loob ng maraming taon sa Makati. Huminto siya sa gitna ng pasilyo, dahan-dahang hinubad ang mga sapatos na yon at iniwan ang mga ito sa gitna ng makintab na sahig. Ang lamig ng sahig sa kanyang mga paa ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng tunay na kalayaan. Naglakad siya palabas ng ballroom ng nakayapak. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng mga ilaw ng hotel. Paglabas niya sa dambuhalang pintuan, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Ang langit ay madilim at ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan. Tila nakikisimpat siya sa kanyang pighati at naglilinis sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa di kalayuan, sa gitna ng mga patak ng ulan at malabong liwanag ng mga sasakyan, may isang anino ng lalaking nakatayo. May hawak itong isang itim na payong, matiyagang naghihintay sa gilid ng kalsada. Nang mamukhaan ni Zela ang mga mata ni Zefan, naramdaman niya ang isang matinding pangangatog sa kanyang mga labi. Hindi ito takot, kundi ang simula ng isang pag-iyak na puno ng ginhawa. Ang tanong na nanatili sa kanyang puso ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi kung may sapat pa bang puwang ang kanyang puso para sa isang bagong bukas. Ang bawat butil ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na kalangitan ay tila naghuhugas sa lahat ng pait at dumi na kumapit sa pagkatao ni Zela sa loob ng maraming taon. Lumapit si Zefan, hindi nagmamadali. Tila isang luntiang puno na handang magbigay ng silong sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Isinuot niya ang kanyang makapal na jacket sa nanginginig na mga balikat ni Zela. Ang tela nito ay amoy araw, amoy tuyong dahon, at amoy ng kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanya. "Uuwi na tayo, Zela. Tapos na ang ulan." Bulong ni Zefan, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa naninigas na katawan ng babae. Hindi nakasagot si Zela. Humilig lamang siya sa dibdib ni Zefan, hinahayaan ang sarili
Nalamunin ng katahimikan at ng katiwasayan na tanging ang lalaking ito lamang ang nakapagbigay sa kanya. Habang lulan sila ng sasakyan palayo sa Marangyang Hotel, nakita ni Zela sa huling pagkakataon ang anino ng Makati. Isang lungsod ng salamin at bakal na kumitil sa kanyang mga pangarap, ngunit ngayon ay naging saksi rin sa kanyang muling pagbangon. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng isang maliit na bahay tuluyan. Sa mga balita sa telebisyon, ang mukha ni Doña Escolastica ay hindi na napapalamutian ng mga brilyante. Nakuhanan siya ng video habang pilit na humahawak sa trangka ng dambuhalang pinto ng kanilang mansyon sa Forbes Park, habang ang mga sheriff ay nagkakabit ng pulang tape na nagsasad na ang ari-arian ay selyado na ng bangko. Ang dating kasing tigas ng batong mukha ng matanda ay puno na ngayon ng luha at putik. Isang anyo ng matinding kahihiyan na mas masakit pa sa kamatayan. Si Esmeralda naman ay naharang sa paliparan. Ang kanyang mga mamahaling maleta na puno ng mga alahas na ninakaw mula sa pondo ni Zela ay naging ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang mga hiyaw ng pagprotesta ay walang silbi sa harap ng mga batas na matagal na nilang binaluktot. Habang si Evandro, sa loob ng malamig na rehas, ay wala ng ibang kasama kundi ang mga anino ng kanyang mga kasalanan at ang katotohanan na ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya ay siya ring naging mitya ng kanyang pagbagsak. Sa loob ng sasakyan ni Zefan, habang binabagtas nila ang mahabang daan patungo sa Bukidnon, ay walang imik si Zela. Pinapanood niya ang pagbabago ng tanawin mula sa matatayog na gusali patungo sa malalawak na taniman ng pinya at mga bundok na nababalot ng ulap. Ang hangin ay nagsisimulang magbago, nagiging mas presko at puno ng amoy ng basang lupa. "Zela, ayos ka lang ba?" tanong ni Zefan habang ang kanyang isang kamay ay nananatili sa manibela at ang isa naman ay dahan-dahang lumapit upang hawakan ang kamay ni Zela na nakapatong sa kanyang hita. Isang haplos na hindi humihingi ng kapalit, isang paghawak na puno ng paggalang at pag-asa. "Ngayon lang ako naging ganito kaayos, Zefan," sagot ni Zela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa liwanag ng isang bagong simula. Parang sa wakas, nakakahinga na ako ng maluwag. Ipinatong ni Zela ang kanyang ulo sa balikat ni Zefan habang ang sasakyan ay patuloy sa pag-akyat sa mga palikulikong daan ng probinsya. Ang bawat kilometrong nadaragdagan ay tila isang pahina ng kanyang madilim na nakaraan na tuluyan ng natatapos. Ngunit sa kabila ng kagaangang nararamdaman, isang malalim na tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang langit at lupa ay nagtatagpo. Sapat na ba ang katahimikan ng Bukidnon upang pagalingin ang mga sugat na iniwan ng Makati? At handa na ba siyang muling magtanim ng pag-ibig sa lupang minsan nang naging saksi sa kanyang pagluha? Sa gitna ng malawak na taniman ng tubo sa Bukidnon, kung saan ang mga dahon ay sumasayaw sa himig ng sariwang hangin, naroon si Zelmaris. 2 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang malamig na semento ng Makati. Ngunit ang kanyang balat ay tila muling naging ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Nakasuot siya ng simpleng damit paggawa. Ang kanyang mga kamay ay muling naging magaspang. Ngunit ang bawat peklat sa kanyang mga daliri ay tila mga medalya ng karangalan mula sa lupang kailanman ay hindi siya tinalikuran. Ang kumpanyang Ani ng Pag-asa ay hindi lamang naging isang negosyo. Ito ay naging hininga ng mga magsasaka sa probinsya. Wala na ang mga mapang-aping middleman. Wala na ang mga kasunduang nakasulat sa dugo ng mga mahihirap. Si Zela ay muling naging reyna, hindi sa isang palasyong gawa sa buhangin, kundi sa isang kahariang ang pundasyon ay katapatan at pagtitiwala. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw na nagpapakulay ng kulay ube sa mga bundok, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag
mula kay Attorney Zorion Beltran. Ang boses ng matandang abogado ay mahinahon. Dala ang mga huling balita mula sa daigdig na iniwan na ni Zela. Hija, tapos na ang lahat, balita ni Zorion. Si Evandro ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso ng fraud at malversation. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon at ang iyong dating biyenan, ang huli kong balita ay nakatira na lamang siya sa isang maliit na paupahang kwarto sa labas ng syudad. Ang kanyang isip ay tila unti-unti na ring nilalamon ng limot. Tinatawag niya ang lahat ng nakikita niya sa pangalan mo. Humihingi ng tawad sa isang aninong hindi na niya mahawakan. Nakinig si Zela, ngunit wala siyang naramdamang kagalakan. Wala ring pait, wala ring galit. Isang malalim na katahimikan lamang ang bumalot sa kanyang puso. Ang pinakamataas na anyo ng kapatawaran ay hindi ang pagyakap sa nagkasala, kundi ang pagtanggal sa kanila ng kapangyarihan na saktan ka pa muli. Ang limot ay naging pinakamabisang gamot sa kanyang mga sugat. Salamat, Attorney Zorion. Salamat sa lahat. Mahinang sagot ni Zela bago dahan-dahang pinatay ang tawag. Ramdam niya ang init ng isang katawan sa kanyang likuran. Isang pamilyar na amoy ng barakong kape at basang lupa ang bumalot sa kanya. Hindi na kailangan pang lumingon ni Zela upang malaman kung sino ito. Ang mga kamay ni Zefan ay marahang pumatong sa kanyang mga balikat, isang haplos na kasing tatag ng mga bundok sa paligid nila. Lalim ng iniisip mo, Hon, bulong ni Zefan, ang kanyang boses ay tila isang banayad na kanta ng dapit hapon. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko. Sagot ni Zela, sabay sandal ng kanyang ulo sa dibdib ni Zefan. Naririnig niya ang matatag at tapat na tibok ng puso ng lalaki. Isang ritmo na naging sandigan niya sa gitna ng kanyang paghihilom. Akala ko noon, ang pag-ibig ay tungkol sa pagsasakripisyo hanggang sa maubos ka. Ngayon ko lang nalaman na ang tunay na pag-ibig ay ang pagpuno sa'yo hanggang sa umapaw ka. Humarap si Zela kay Zefan. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pagsamba. Isang uri ng pagtingin na hindi kailanman nagparamdam sa kanya na siya ay kulang. Inabot ni Zefan ang kanyang mukha. Hinaplos ang kanyang pisngi ng may pag-iingat na tila ba siya ay isang napakahalagang kayamanan. Sa ilalim ng nag-aapoy na langit ng Bukidnon, dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang pangako ng bukas na wala ng halong takot. Habang ang dilim ay unti-unting lumalaganap, ang mga ilaw mula sa maliliit na bahay ng mga magsasaka ay nagsisimulang magningning sa ibaba, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa sandaling iyon, alam ni Zela na natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa paggiba sa kanyang mga kaaway, kundi sa pagbuo muli sa kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong alaala. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang kabutihan ay hindi kahinaan, at ang pagiging taga-bukid ay hindi kapintasan. Ang bawat babae ay may lakas ng isang bagyo sa loob ng kanyang dibdib, at kung minsan, kailangang dumaan sa pinakamalakas na ulan upang mahanap ang pinakamagandang bahaghari. Si Zelmaris Montiveros ay hindi na lamang isang biktima ng pagkakanulo. Siya ay isang buhay na patunay na ang bawat sugat ay maaaring maging isang binhi ng bagong pag-asa, at ang bawat pagtatapos ay isang pintuan lamang patungo sa isang walang hanggang pagsisimula.